opponent. There he is. Alam nyo ba na may dalawang Pinoy na boksingero ngayong era ang nagpaiyak sa buong kontinente ng Afrika at pinatunayan sa mundo ang dangal ng mga Pilipino. Knockout lahat ng Aprikano sa husay ng ating mga pambato. Dahil dito, nagsiiyakan lahat ng Aprikano dahil di nila matanggap ang nangyari sa kanilang mga pambato. Subscribe. Ang boksingero na reincarnation ni Edwin Valero ng Pilipinas, kinalibutan talaga si Pangulong Bongbong Marcos sa pambihirang lakas na kanyang pinamalas. Di lang naman itong championship, lahat ng laban mo, 17-0, biruin mo 17-0, at saka 12 knockouts. Pambira. Mukha ka naman mabait, bakit hindi mo akalain na kaya mong mag-knockout ng tao? Pero ganyan talaga ang champion. Kalma-kalma lang, pero pag napasok sa ring, naiba na. Maraming salamat sa iyong dinala na kasiyahan at to bring the pride of Filipinos sa iyong pagpanalo. Masasabi namin, kami naman mga Pilipino, we are world class. Yan ang inyong ginawa. Maraming salamat sa iyo. Yan mismo ang mga salitang binitawan ng Pangulo ng Pilipinas sa isang bagong kampyon na pambihirang lakas at husay ang pinamalas. Isang 3-time world champion lang naman, sa unang round lang niya pinabagsak. At sa pinakahuli niyang laban sa bansang Japan, siya lang ang Pinoy na nagpabagsak ng kalaban. Sino ang Pinoy boxer na ito na undefeated at wala pang talo? Ang reincarnation ni Edwin Valero. May papalit na kay Pacquiao at Cuadro Alas, Janrel Casimero. Si Mark Dave Sereno Apolinario, o mas kilala bilang Dave Apolinario, ay ang tinaguriang Doberman ng Philippine Boxing. Nagmula sa General Santos City, Cotabato del Sur, Philippines. Katulad ng ibang nangarap na boksingero, nagmula rin sa hirap ang ating pambato. Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng ating bida. Bata pa lamang ay nabatak na talaga ng gusto ang pangangatawan niya. At boxing, kaibigan, ang naging dahilan upang kahit na papaano ay naiyahon niya ang kanyang pamilya sa kahirapan. Kaya sa pagsasanay at pag-iinsayo ay lalo niya talagang sinisipagan. Araw ng Biyernes, July 29 taong 2022 sa International Convention Center ng East London, Eastern Cape, South Africa. Sa bayan ng mga halimaw ay dumayo ang ating bida. Si Dave Apolinario ay haharapin ang isang nakakatakot na 3-time world champion na Aprikano. Si Gideon Buthelezi ay isang Class S na boksingero. Wala talagang naniniwala na matatalo ito ng ating kababayan. Bukod kasi sa matinding record nito na 3-time world champion, baluarte pa niya ang kanilang venue na pinaglalabanan. Pero round number 1 lang pala ang itatagal ng Aprikanong kalaban. Nice. Nice. Ano, isa. Ay, sige, kada o diridig. Kalitin mo dyan, pintok na. Nice. Bang! Bang! Woo! Woo! Salamat ka to. Bang! Opponent. There he is. He doesn't want to fight. Nice. Gideon Buthelezi, Buthelezi. He's been knocked out in the first. Nagulat talaga ang mga Aprikano na nanunood sa venue dahil sa napakatinding ginawa ng ating pambato. Nakuha niya ang kampyonato ng IBO World Flyweight Division. Hagulhol at sobrang lungkot, nagwala sa galit at napaiyak na lang talaga ang buong Afrika dahil sa ginawa ng ating bida.
Nanatiling undefeated ang ating pambato sa kanyang mga sumunod na laban. At nito lang February 22, 2024, araw ng Huwebes sa Korakuen Hall, Tokyo, Japan, ang magiting nating pambato ay muling lumaban. Makakaharap niya rito si Tanis Ongjungta ng bansang Thailand. Veterano ito sa edad na 31 anyos. May record na 12 panalo, 6 sa pamamagitan ng KO at may 1 talo lamang. Samantalang ang ating pambato ay 25 anyos lamang. May record naman na 19 na panalo, 13 sa pamamagitan ng KO at wala pa pong talo. Round number 1, mas malapad ang katawan ng kalaban ni Kabayan. Nagtansyahan muna sila ng galaw at lakas sa laban. Pero mas nanaig agad dito ang lakas at bilis ng ating kababayan. Sa round number 2, dikdika na ang labanan dito. Gustong makabawi ng Thai na boksingero pero magaling umiwas ang ating pambato at palagi niyang nasasapol ang kalaban nito. Round number 3, nanggigil talaga ang Thai na kalaban. Medyo nagkumpiyansa naman ang ating kababayan kaya siya napabagsak sa laban. Tumayo ang ating boksingero, hindi pumayag na basta-basta matalo. Lumaban pa rin siya kahit nadihado. Sobrang laki talaga ng kanyang puso at nakapagpatama ng magaganda sa kalaban nito. Dito ay tinamaan ni Kabayan ng solid na kamao ang ulo ng Thai na kalaban. Dugo na ang ulo ng Thai na kalaban dito at itinigal muna ng referee ang laban pansamantala. Pinapatingnan sa doktor pero kaya pa daw niyang lumaban. Putok na ang ulo ng kalaban mula sa malinis na patama ng ating kababayan. Duguan na ang ulo nito. Sa round number 4, dito natatapusin ni Kabayan ang Thai na kalaban. Nakaamoy na ng dugo ang ating boksingero dahil sumabog na pala ang ulo ng kalaban nito. Target na target ni Kabayan dito yung nasugatang ulo ng kalaban. Paulit-ulit niyang ginajab, sinusuntok. Dito ay tinigil muna ng referee yung laban, pinatingnan sa doktor ang dugo ang kalaban. Bagsak ang Thai na kalaban pero tumayo pa rin ito kahit naduguan at muli pa rin siyang lumaban pero winasak na siya ng tuluyan ng ating kababayan.
Tinaguri ang Terence Crawford ng bansang Afrika. Iyak ang buong bansang Afrika pati ang kanyang pamilya dahil sa ginawa ng Pinoy sa kanilang bida. Sobrang saya at todo ang suporta ng mga Aprikano at pamilya ng kanilang pambato. Pero pagkatapos ng 4 na round, ang kanilang saya ay napalitan ng kilabot, lungkot at pag-aalala dahil winasak ng Pinoy ang kanilang pinagmamalaking undefeated na boksingero. Sa bansang Tanzania, kontinente ng Afrika, ay mayroon isang napakalaking boxing event ang naganap at sinuportahan pa ito ng kanilang presidente. At ang pinagmamalaki nilang undefeated na boksingero ay hinanapan nila ng Pinoy na makakalaban upang maging pataba daw sa undefeated na kartada ng kanilang kababayan. Pero parang tinamaan sila ng salot pagkatapos ng laban dahil sobrang katahimikan at kilabot ang kanilang naramdaman pagkatapos wasakin ng ating pambato ang kanilang paboritong boksingero. Alvin Kamban Kamiki o mas kilala bilang Alvin Kamiki ay ang tinaguri ang Pitbull Tyson ng Philippine Boxing. Siya ang ipinagmamalaking boksingero ng bayan ng Dadyangas, General Santos City. Katulad ng mga ibang nangarap na boksingero, nagmula rin talaga sa hirap ang ating pambato. Pag-uuma o pagsasaka ng mais sa bukid ang tanging hanap buhay nila ng kanyang pamilya. Kaya bata pa lang ay nabatak na ang katawan ng ating bida hanggang nadiskubre niya ang kakaibang lakas sa pagiging isang boksingero. Kaya mula pagkabata ay nagsanay na ito para maging isang matigas na boksingero. Karamihan ng nakalaban ng ating pambato ay bumagsak talaga sa napakalakas nitong kamao. May mga nahilo at namutla sa tindi ng mga kombinasyon na kanyang pinakita. Mayroon siyang record na 10 panalo, 5 sa pamamagitan ng KO at 4 na natalo. Kaya naging perfect target siya upang maging pataba sa kartada ng undefeated na Aprikano dahil sa kanilang pag-aakala na madaling matatalo ang ating pambato. Nito lang araw ng Biyernes, October 10 taong 2025 sa Wakanda, Dar es Salaam, bansang Tanzania ay dumayo ang ating bida. Makakaharap niya rito si Ibrahim Mafia, ang pambato ng Afrika. Meron itong perfectong record na 13 panalo, 9 sa pamamagitan ng KO at walang talo. Kaya underdog pa sa underdog ang ating pambato. Nagsasayawan pa ang mga kababayan ng Aprikano at todo suporta sa kanilang pambato. Hindi alintana ang kakilabot-kilabot na gagawin ng Pilipino sa kanilang Aprikanong boksingero. Sobrang yabang ng undefeated na Aprikano. Minaliit niya ang Pinoy sa kanilang face off pa lamang. Kumpiyansang-kumpiyansa siya na mananalo sa ating kababayan. Kitang-kita ito sa kanyang mga galawan. Round number 1, matangkad at mas malaki ang kalaban, pero di ito naging hadlang upang maging dominante si Kabayan. Nakipagsabayan siya at binugbog ang kalaban. Kule kwa kina Man Pacquiao. Kwa tuone ni miongoni mwa bondia wagumu sana. Yes, na kwa mujibu wa fight ambayo nimemtazama akicheza, ni bondia ambaye yeye ni mtu wa vurugu, ni bro, tunasema ni mtu wa kupigana, wa kuforce kupigana. Basi hapa wamekutana. Na yes, na ni mtu ambaye huwa hana jabu, huwa anapoforce anapenda pia kupigana. So ni fight ambayo naamini Right hand nyingine ambayo inaruhusu kwenda kutupa actions watu wakipigana. Bwana huyu Alvin, ukisikia unapiga wa kushindilia ndio hii. Huyu anashindilia kabisa. Ibrahim Mafia inabidi ajidhatiti kweli kweli na kubadili, akitumia right hand yake kwa kiwango kikubwa sana. Lakini pia Ibrahim Mafia ni moja kati ya wabondia ambao zake zinaonekana katika mapambano yake 13 aliyoshinda, 9 ameshinda
Kwa hiyo inawezekana labda ikajirudia, lakini tazama ambavyo Kamikyu Na ukiangalia kwa mujibu wa muonekano ni kama anaonekana na hivyo hivyo. Ibrahim Mafia anarudi naye kumuonesha kwamba mimi niko nyumbani hapa, lakini ataweza na right hand nyingine ambayo anakutana nayo, moja kati ya darasa ambalo tunaonyeshwa to ule Ibrahim Mafia sana rudi akitumia right hand yake. Tofautiana hapa pengine kwenye hiyo level ya power. Sa round number 2, lalong naging matindi ang kanilang palitan. Nanggigil talaga ang Aprikanong kalaban na patumbahin ang ating kababayan. Pero di niya nagawa at siya pa ang nabugbog sa laban. Hapa kati ambayo amepiga Ibrahim Mafia jab akirudia tena. Mwenendo mzuri sana ambao amekuja nayo Ibrahim Mafia, hapa kati nyingine nzuri sana ambayo anaenda nayo. Lakini vile vile Alvin yakubali. Hawa wote wanapenda kupigana. Wote wanapenda kuzichapa, nipige na kupige. Walikuwa na connect na right hand yake pia. Nakumbuka moja kati ya mambo ambayo Ibra alikili wakati tunaongea naye kama Ibrahim Mafia anaonyesha ubora wake, lakini vile vile akubali right hand nyingine nzuri, na huyo anaonyesha pia Alvin ni nunda, kwa sababu kwa namna ambavyo Makonde anaenda ameikataa vizuri. Watu wanapenda kuona mikono ikitoka kama hivi, hakuna kukimbiana. Body punches zinatoka kutoka chini kwenda juu. Alvin amekuwa akimewa kwenye kona zaidi Ibrahim Mafia, lakini Ibrahim Mafia pia hataki kukubali. Imeenda kama kuna right hand ambayo imekubali mkono tu. Ngumi zinapisha. 1-2 za usoni, pia mkono wake wa kushoto. Kati ya zile round 10 hapo kati sana. Nimeona hapa katikati sana na amepiga Ibra. Body punch. Ibrahim Mafia hataki kuruhusu hilo. Right hook, lakini bado Ibrahim Mafia na Alvin wanaonyesha sana nzuri sana hapa. Sana nzuri ya mchezo wa boxing, kile kitu ambacho watu wanakipenda, majibizano ya mikono. Round number 3, ganun pa rin ang senaryo. Bugbog sarado pa rin ang Aprikanong boksingero mula sa kamao ng ating pambato. Doona uoni mtu yote ambaye anamkimbia mwenzie. Pia napenda anavyoondoka, lakini mkutana nao pia counter nzuri sana kutoka kwa Alvin. Ibra anapenda na hapa kati zake nzuri kinoma. Anapiga kali sana. Anapiga vizuri. Hiyo hapo ikitokea kwenye right hand anakwenda sana clean punch. So kama akiendelea kupiga kwenye angles itazidi kumpa wakati mgumu Alvin ambaye amekuwa ni mzito kwenye kugeuka kwa haraka. Ibrahim Mafia anafaa Kodema, lakini anajiita Ibrahim Mafia akibeba ule mwanga wa kile ambacho wamekuwa wakihitaji kufanya, kuwakuza mabondia na kuweka kwenye dunia ya kipekee, dunia ya ushindani, na nitakwambia mwezi wa ngapi tena ataenda pia hapa katika kama mbili ambazo zote zimemiss. Kwa ubora wa mpinzani kwenye kucounter, hiyo ni moja kati ya mistakes ambazo hapa katika vukavu na kuexpose kwa na miss. So ni lazima kukamata kwenye counter. Bado mambo yanaendelea, wala usishangae kama ndo unaanza kutazama mapambano haya. Ili pambano tukwambie tu kama toka tumeanza nipige nikupige, wala hawajapumzika. Si mchezo. Si mchezo. Ibrahim Mafia na Alvin watuonyesha namna gani hapa kati nzuri ambayo imeenda. Left hand ile imekataa. Inatafuta vizuri sana. Nice hapa kati pia. Ibrahim Mafia. Nice there. Alvin apiga left hand na right hand ambazo zimekuwa nzuri, ambazo zilimchanganya Ibrahim Mafia, lakini bado yuko imara. Hii ni moja kati ya pambano bora sana. Sisi tunapenda mambo Dito sa round number 4, dito natatapusin ni Kabayan ang paghihirap ng kalaban. Puro malamaso at napakatinding solidong kamao ang kanyang pinakawalan, ang siyang tuluyang tumapos sa Aprikanong kalaban. Alvin Kamikyu kutoka Ufilipino akimua kwenye kona. Ibrahim Mafia anafanya nini? Anastusia, anajaribu. Gadi imekaa vizuri, wote wanafanana, mikono haishuki chini na wanafanya matukio kwa usahihi. Unaweza kusema kuna vitu vingi sana ambavyo vinafanana. Uwezo mkubwa sana wa Ibrahim Mafia
wa kukwepa pia unauona. Oh! Hiyo ni clean punch ambayo anaweza alikuwa amejiexpose Ibrahim Mafia na gari yake ilikuwa chini, na baada ya hapo Alvin akawa amemuona na akawa sharp. Ibrahim Mafia kwa mara nyingine tena hapo kwenye wakati mgumu. Ilikuwa ni looping right hook ambayo Alvin alipiga kwenye tempo katikati ya jicho na sikio, moja kati ya maneno mabaya sana. Baada ya pale na pambano limekwisha. Bondia kutoka Ufilipino Si Alvin Kamiki ay ginulak at ginimbal ang buong bansang Tanzania, kontinente ng Afrika, at di na magtatagal ay magiging world champion na ang ating bida.